daw pwede mag-operate ngayon due to the weather. Painting oh. Naliligaw na naman tayo. Sumilong muna tayo somewhere. Ito na nga lang. Yung symbol ng color, mag-change ng guys. The main hall just a station hall. Importante lang naman is makita natin yung loob. Pamulag and friends. Parang gusto ko magpa-picture dito yung pagka-Europe style. Hi guys! Welcome back to my channel. So today is Tuesday. It's August 19. So ngayon guys, ang itinerary natin for today is pupunta tayo sa Maokgung Gondola and pupunta tayo sa Chiang Kai-shek and pupuntahan din natin yung Longshan Temple. And siguro kung kaya pa ng oras is pupuntahan din natin yung Wangshan Creative Park. Doon sa mga itinerary na yon is malayo yung Maokgung Gondola. So uunahin natin yung Maokgung Gondola pabalik dito sa Ximending. Time check, it's currently 12:06 PM. So guys, kung gusto nyo rin i-book yung sa Maokgung Gondola, ilalagay ko na lang yung link sa baba. And hindi pala doon kasama yung Taipei Zoo. Hindi na ako kumuha kasi sabi ko itatry ko lang yung Maokgung Gondola and then sa susunod na lang yung Taipei Zoo. Ayun guys, samahan nyo ako, i-explore natin to. Ito yung mga tourist spots dito sa Taiwan na pwede nyong puntahan as a first timer. Okay? So tara guys, samahan nyo ako, let's go! Ang ganda pala dito mag-ikot-ikot no guys kapag gantong oras, kapag sa katerika ng araw, dahil wala masyadong tao pa sa Ximending. Look, ayun no. Mamaya pa yan dadagsa yung mga tao dito sa Ximending, mga bandang alas 4, ganyan, hanggang sa gabi. Yan, dyan sobrang dami ng tao. Pero as of now, sa katirika ng araw, walang katao-tao. Look. I mean, meron namang tao pero hindi siya yung ganun karami. 'Di ba? And siguro din nakadagdag na rin yung factor na Tuesday ngayon. Yung iba may mga pasok siguro kaya ganyan. Pero yeah, kung gusto nyo ng medyo hindi crowded dito sa Ximending, lumabas kayo ng tanghali. Hala, ang cute! Ang cute! Ang cute naman ng asong yun. Para na siyang teddy bear. Ito rin, guys. Shinfutang. Tingnan mo, imagine wala masyadong pila. Diba? So anyway, guys, dumiretso na tayo. Kasi limited lang yung time natin ngayong araw. So ngayon, ang sasakyan pala natin guys is Blue Line, Banan Line, going to Taipei. Taipei Zoo ba yun? Ganon. I-update ko na lang kayo guys kapag andun na tayo sa Taipei. Bus station ba yung tawag? So basta i-update ko na lang kayo guys. Ayun guys, andito na tayo ngayon sa Taipei Zoo Station for almost 1 hour din mahigit. Plus yung mga ligaw-ligaw moments. Ang layo pala nito. Netong Taipei Zoo Station na to. Parang dulo na siya ng brown line. Yeah, I think dulo na siya guys. And then ngayon, papunta na tayo sa Maokgung Gondola Taipei Zoo Station. So from here, dito, lalakarin nyo na lang diretso dito. Yan. So papunta na yan ng Maokgung Gondola Taipei Zoo Station. So doon kayo sasakay guys ng cable car. Actually, ito yung first time na nalito ako mula nung dumating ako dito sa Taiwan guys. Kasi 'di ba nga parang sabi ko sa inyo madali lang siya. Pero ngayon guys, medyo naligaw ako ng konti. Naligaw ako. So bali guys, ayan yung Taipei Zoo Station. So eto, diretsuhin nyo lang yan. Yan na yung Maokgung Gondola Taipei Zoo Station. Bundok na pala siya. Ayun kabundukan na pala to. Buti na lang presko, hindi mainit. 'Di ba? Medyo makulimlim guys Ayan. Hindi siya ganun katirik ang araw. Akit ba tayo dito? O dito na lang.
Siguro dito na nga lang guys. Ayun Maokong gondola na yun oh. Kita nyo ba? Tara guys, i-update ko na lang kayo kapag nasa taas na tayo ng Maokong Gondola Taipei Zoo Station para mag-transfer ng cable car. And ayun guys, nabuko ulit to sa Klook. So ilalagay ko na lang yung link sa baba para hindi na kayo mahirapan mag-avail ng cable car sa Maokong Gondola. Okay guys, quick update. Andito tayo ngayon sa Taipei Zoo Station or Maokong Gondola. So, meron tayong konting problema. So guys, yung cable car, hindi daw pwede mag-operate ngayon due to the weather. So, eto yung problema. Ang mangyayari, siguro i-refund ko na lang yung cable car na binook natin sa Klook. Kasi hindi natin pwede magamit nga dahil sa weather. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, 'di ba, medyo makulimlim. Sabi nila, sarado ngayon pero baka magbukas din mamaya, pero hindi daw sila sure kung anong oras magbubukas. So, alangan naman hintayin pa natin guys, 'di ba? So, pero may sinasuggest si ate na pwede tayong pumunta ng Maokong Gondola via bus 15. Ang problema, hindi ko kabisado. Baka mamaya maligaw tayo. So, ano ba yan? Ngayon na nga lang ako magta-try ng ng cable car na yun, guys. Ayan nakikita nyo ba? Hindi ko alam kung ipupush pa ba natin o hindi na. Ayun guys, update ko lang kayo. Hindi na tayo tutuloy sa Maokong Gondola, unfortunately. Siguro sa susunod na lang natin na pagpunta ng Taiwan, ito na lang ang una nating gagawin. But for now, hindi ko na ipupush kasi may mga iba pa tayong itineraries na pupuntahan. So, ayun. Well, isipin na lang siguro natin na may reason. May another reason kung bakit hindi tayo natuloy sa Maokong Gondola. 'Di ba? So, take it as na lang. Blessing as disguise, kumbaga. Anyway, let's be positive. And pumunta na tayo sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. And i-commute lang din natin siya. And then, doon na lang tayo mag-ikot-ikot since malawak naman yun. And after nun, puntahan na natin yung mga susunod na itinerary natin. Update ko na lang ulit kayo guys kapag nandun na tayo sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. Let's go! Ayun guys, andito na tayo ngayon sa Chiang Kai-shek Station. So papunta na tayo ngayon sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. So dito guys, magbibigay ako sa inyo ng mga konting trivia at konting facts about this Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ang ganda may mga painting Ang galing. Ayan mo, meron pa. Wow, ang ganda naman. Alam nyo, minsan guys, hetong mga train station sa Taiwan, hindi mo mapapansin na train station. Minsan mall na. Ganon kaganda. Alam mo yun? So hopefully sana dumating yung oras na sa Pilipinas is maging ganon din. Mas malinis, mas safe at mas maganda. Kasi 'di ba, nagawa nga ng Taiwan Bakit syempre kaya din naman natin. Sobrang ganda talaga ng transportation dito guys sa Taiwan. Sobrang dali, sobrang precise, sobrang direct. And hopefully one day magawa din ng Pilipinas to. And nagkaroon na rin nga sila ng first move, 'di ba? Na recently na pwede nang gamitin ang credit card sa pagbayad ng MRT station. So that's a good step or first move. Saan tayo lumabas? Number 5? Asan yung hall? Naliligaw na naman tayo. Chiang Kai-shek Memorial Hall Station. Pero nasan yung Chiang Kai-shek? Ano tong malaking to? Tara guys, ikutin nga natin. Sobrang init.
Wala man lang tayong sombrero. Bibili nga ako ng sombrero guys. Para kahit yun man lang protection. Sobrang init. So guys, update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa mismong Memorial Hall. Ayun guys, may nakikita na ako ngayon dito ng temple. Ayan, nasa likod ko. Hindi ko alam kung anong temple yan. Kasi usually, di ba yung temple ng Chiang Kai-shek is blue and white? Oh! sorry guys. Andito na pala tayo sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ito na yung Memorial Hall. Ayan. Wow! Ang presko naman dito. Para siyang Luneta Park guys. So ngayon guys, bibigyan ko muna kayo ng konting trivia dito sa Memorial Hall na to. Asan na ba siya? Ayan. So kung makikita nyo guys, ang Chiang Kai-shek Memorial Hall, commemorate siya sa former president ng Republic of China, which is si Chiang Kai-shek. So ginawa yung hall na yan para sa kanya. Binilt ito noong April 5, 1980. So almost mga ilan ba? 45 years na nakakalipas simula nang i-build ito para kay Chiang Kai-shek. And guys, kung makikita nyo, yung symbol ng color niya is white and blue. Ayan, kung makikita nyo. So, yung nasa babang part is kulay white and then yung nasa tuktok naman is kulay blue. So, basically guys, ang symbol niyan ng white is purity, okay? And then yung blue is parang freedom or democracy. Kaya yan yung sumisimbolo sa Memorial Hall na to na white and blue. Kahit sobrang init, sige tara maglakad na tayo dito. Alright, so kung magtataka kayo at saka kung magtatanong kayo, sino nga ba si Chiang Kai-shek? 'Di ba? So, before guys is sabi nagkaroon daw ng civil war sa China between Communist Party and then Democratic Party. So si Chiang Kai-shek, siya ay isang democratic na party. So nung time na yon, natalo siya sa mga communist na party sa China. So ang nangyari, ang ginawa ni Chiang Kai-shek nung time na yon is pumunta siya dito sa Taiwan, sa ewan ko isla pa siguro to nung time na yon, and then dinala niya or yung mga taong na-impluwensyahan niya for almost I think nasa 2 million people, inilipat niya dito sa Taiwan. Yun yung naging history. Kaya kung mapapansin nyo guys, si Chiang Kai-shek is napaka-influential na tao yan before. Syempre hindi pa tayo buhay ng mga panahon na yun, pero guys, napaka-influential nun kasi guys, ang sinusulong niya is more on freedom or democracy. Laban dun sa mga, alam mo yung mga communist, ganyan, 'di ba? So kaya siya ganon ka-influence na tao, kaya siya ganon kakilala ng mga tao dito sa Taiwan kasi grabe kalaki yung nagawa niya para sa Taiwan o para sa mga Chinese people. Guys, kung makikita nyo, ginagawa siya. So paano yan? Paano tayo magpipicture-picture? Hopefully guys, may natutunan kayo kahit konti sa akin. Ayun guys, bumili muna tayo ng mainom dito sa vending machine. Kasi grabe, sobrang init talaga sa labas. Sobrang terik na terik. So wala tayong payong, wala tayong sombrero. Kaya mag-ano muna tayo guys, freshen up, magpapalamig muna tayo, and then tsaka tayo siguro magpipicture-picture sa labas kasi sobrang init talaga, maalinsangan. Pero doon naman banda sa Maokong Gondola, hindi naman. Pero dito, sobrang init. So guys, meron pala mga vending machine dito ha, kapag pumunta kayo ng Chiang Kai-shek Memorial Hall. So may mga mabibili kayo mga katulad niyan. Ayan, tapos ito, yung didikitan ko ng DJI, vending machine din siya. So pwede nyong gamitin yan. So anyway, bibili muna ako. Ay, kaso may nauna sa atin. So after nila, bibili tayo. Guys, ang gusto ko sanang makita dito is yung mga guard. Gusto ko makita, like yung mga nagsuswitch ng guard. Parang sa Luneta Park. Hindi pa ako, nakapunta na ba ako ng Luneta Park? Hindi ko alam. Pero as far as I know, correct me if I'm wrong guys ha, sa Luneta Park nagsuswitch din.
Pero for sure, nagsuswitch sila. Alangan naman na buong araw, 24/7 nandun ka. Pero for sure. Pero dito, may ganun din. Pero hindi ko alam kung anong oras, guys. Hindi ko na-research. But as far as I remember, siguro every hour nagpapalit. Every 2 hours? Not sure. But basta feeling ko every hour siya. So, mamaya, hopefully, makita natin yung pagpapalit or pagsuswitch ng guards. So, samahan nyo ako, guys. So ayun guys, akitin na natin itong Chiang Kai Shek Memorial Hall. Sorry, nabulol pa. Akitin na natin to and hopefully sana makita natin yung pag-switch ng guards dito sa temple na to. So tara guys, let's go. I-push na natin to kahit sobrang init. Oh, look, sobrang init guys. But eto, paakyat na tayo ngayon. Pero guys, feeling ko mas maganda pumunta dito sa Taiwan ng malamig or winter para at least kahit papaano mas presko. Unlike ngayon sobrang init. So soon, babalik tayo dito. But this time winter na. Magtanong nga tayo guys kung anong oras yung switching guards. Ni hao, what time is the switching guards? What time? The main hall just the station hall. The guard is right here. Oh, right here. Yes. What time? 3 p.m. Oh, 3 p.m. Okay, 2 minutes left. My friend. Shishi. Sabi, 3 p.m. and time check, it's 2:58. So 2 minutes left. Changing guards na or switching guards. Kahit mainit, push na natin to. Ngayon lang naman. So, dito daw sila mag-change ng guards sa area na to. So, let's go. Wait na natin ng konti. Ayun na guys, nag-i-start na. Mag-change ng guards. Ayun guys, nasaksihan natin kung paano mag-change or mag-switch ng guards dito sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ang galing, naabutan natin. Paalis na sana tayo pero naabutan pa rin natin. Ang galing. Sobrang nakaka-amaze, sobrang precise ng galaw nila, sobrang galing ng mga movement. Basta ang galing guys. Hindi ako makapaniwala. Wow. Ang solid. Anyway guys, hindi na tayo papanik sa taas since nakita naman natin yung change of guards. Yun lang naman ang importante. So at least nakita ko personally yung kung paano ginagawa. And ayun guys, punta na tayo ngayon sa Longshan Temple. So tapos na tayo ngayon dito sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. So guys, puntahan nyo rin to pag pumunta kayo ng Taipei, Taiwan. Isa to sa mga sikat na tourist destination dito sa Taiwan. So wag nyong kakalimutan to ilagay sa itinerary nyo. And soon, i-share ko din sa inyo yung ginawa kong itinerary for 8 days. Okay? So guys, update ko na lang ulit kayo kapag nasa Longshan Temple na tayo. Let's go! Andito na tayo sa loob ng Longshan Temple. Ito yung itsura niya guys, tingnan nyo.
Ang ganda nga guys. Uy, may waterfall oh. Wow, ang ganda. Since nandito na tayo ngayon guys, bibigyan ko kayo ng trivia or idea kung ano nga ba ang meron dito. Okay, so first simulan natin. Ano nga ba ang Longshan? So Longshan guys is kinuha siya sa salitang dragon. Longshan means dragon. So dragon of temple. Yun yung ibig sabihin niya. And bakit siya famous? Bakit siya sikat na sikat? Etong Longshan na to. So kaya siya sikat guys kasi itong temple na to is iba't ibang religion yung naandito. So merong Hinduism, merong Taoism, merong Buddhism, kahit anong ism pa yan. So kaya siya sikat na sikat guys kasi parang ano bang tawag doon? Multiverse, parang ganon. Multiverse yung religion niya. So tinatanggap lahat. Kaya siya sikat at kaya siya pinupuntahan ng napakaraming tao dito sa Taiwan. So ngayon guys, wag na natin patagalin. Start na natin na-explore etong Longshan Temple. So guys, mag-start tayo dito sa waterfall. Wow, ang ganda. Ang ganda ng mga waterfall dito sa Taiwan, no? So guys, hihinaan ko lang yung boses ko ha. Kasi temple pa rin to. So kailangan natin irespeto yung temple na to. So kaya guys, nag-mic na ako para marinig nyo pa rin ako kahit papaano. Pero hihinaan natin ng konti ha. Kasi andito na tayo sa loob. Ayan yung itsura niya guys. Pagpasok nyo sa right side. Ayan. So tara, ikutin natin. And may mga deboto yan guys ha. Kaya, oops. Wrong way. So, ayan, may mga sumasamba, ganyan. Kasi iba't ibang religion yan. So, ayun actual yan guys. Siguro guys, ang pwede ko idagdag dito sa trivia ng Longshan is, alam nyo ba na binomba to ng World War II? Pero hindi siya natinag, parang ganon, hindi siya nawasak. So ayan, hindi ko alam kung pwedeng dumaan, pero sige, daan tayo guys kasi ang daming mga nagwo-worship dito. Ayan ayan, mist guys kapag ka mainit. Ayan, pag mainit yung weather, nagbubuga ng mist. Ayan, di na tayo lalapit guys kasi mga nagsasambayan eh. Ano yun? Ano yung tinatapon nila? Guys, parang may nilalaglag sila oh. Ano yun? Parang may binabato sila sa sa lapag. Hindi ko rin alam eh. Anyway guys, balik na tayo. Kasi maraming mga nagpe-pray, maraming mga nagdadasal. Ayun guys, lumabas na tayo sa Longshan Temple. Nakakatuwa na may isang temple na nakapag-unite ng napakaraming mga religion ng isang temple. So, ayun, labas na tayo guys. And next na pupuntahan natin is yung Creative Park. Okay guys, andito na tayo sa Huashan 1914 Creative Park. And hindi ko pa rin siya mahanap until now. And okay, again, bibigyan ko ulit kayo ng konting trivia and history kung ano ang meron dito, kung bakit naging famous to, ganyan, etong Creative Park na to. So i-explain ko sa inyo mamaya kapag dumating na tayo doon. And until now, hindi ko pa rin siya makita. Pero sabi sa map, 200 meters. Pero parang kanina pa ako naghahanap. Wala pa rin. Okay guys, andito na tayo ngayon sa Huashan 1944 Creative Park. Ayan yung Creative Park. So guys, habang naglalakad tayo dito, bibigyan ko na kayo ng konting idea at history neto. Etong Huashan 1914 Creative Park, binilt to noong 1914. That's why doon kinuha yung 1914 dun sa pangalan ng park na to. And etong park na to guys is dati itong production site ng mga wine ng Japanese during Japanese colonial. So guys, ito yung mga makikita nyo sa park na to. Ayan, ala si Doraemon.
Hala, si Nobita. Si Nobita. Si Damulag. Ay, wait lang, hindi yan Si Damulag. Si, ano na nga bang pangalan nito? Si Suneo, yon. Si Doraemon, si Nobita. Sino na nga ba to? Yung babae? Guys, yung mga batang 90s dyan. Nakalimutan ko na. Ito yung may gusto kay Nobita eh. Tapos syempre si Doraemon. Ito yung itsura niya. Oh, tingnan mo guys, kung makikita nyo sa structure niya, para talaga siyang wine production before. Ayun oh. And then here, ano to? Ginawa nilang ano to? Naku, wala akong idea. Okay. Oh, wow. Ay, may bayad. May bayad ata. Parang ginawa nilang ano, kay Doraemon. Ayun oh. Parang museum ni Doraemon, ganyan guys. 100% and friends. Ano yun? So, yan, ang ganda lang mag-picture-picture. You and me, just a walk in the park where the world fades and we're leaving our marks. They try to hold me down, tear me apart, but with you, baby, nothing seems so hard. They said I'd never make. So, ayun guys, dito na tayo nagtatapos sa video na to. So, ngayong araw, in-explore natin yung Chiang Kai-shek Memorial Hall, yung Longshan Temple, at saka itong Washan 1914 Creative Park. Yun nga lang, hindi natin napuntahan yung Maokong Gondola dahil nung pumunta tayo hindi pa bukas. But siguro sa susunod na lang, or kapag meron pa tayong time dito baka puntahan ko saglit and then itry yung cable car. But yun, that's pretty much it guys. I hope na nagustuhan nyo tong video na to, yung mga nalaman nyo, yung mga history ng bawat lugar. So guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to ring the bell para updated kayo sa mga videos na gagawin natin. So yun lang. Bye! Peace!